Michael de Nesapatsi and Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Isa sa mga prinsipyo ng Feng Shui, mga kapakbet, ay masolusyonan ang mga issue at problemang dulot ng mga poison arrows at makapagbigay ng mga remedyo ukol dito. Kapag kasi hinayaan at pinabayaan lang ang mga ito ay magbibigay ng harmful energy o sha qi o negative energy at hindi mo ito gugustuhin na mangyari sa inyong buhay at bahay, mga kapakbet. May mga poison arrows sa loob ng bahay at ito ay natalakay na sa mga nakaraang video. Kaya naman, para sa video natin ngayon, ibabahagi naman namin sa inyo ang mga poison arrows na nasa labas ng bahay at ang mga remedy nito o mas kilala bilang exterior poison arrows. Ang una mo dapat titignan kung ikaw ay nagnanais na gumawa ng isang good feng shui house, mga kapakbet, ay ang labas ng inyong bahay o ang exterior. Ito ay dahil wala kang kontrol sa mga nasa labas kumpara sa mga interior aspects ng isang bahay. Kaya naman, isa sa mga pinapayo ng mga tunay na feng shui masters o practitioner ay tignan ang landscape at house orientation ng bahay. Ito ay dahil maaaring ang bahay nyo ay napapalibutan ng mga poison arrows. Kahit ano pang remedyo ang ginagawa nyo sa loob ng bahay, walang mangyayari kung hindi nyo nilalagyan ng remedyo ang mga nasa labas ng bahay. Kaya naman, narito ang common exterior poison arrows na maaaring makita nyo sa labas ng inyong bahay at paano ito remedyohan. Una, pader na mas mataas kaysa ground floor. Mga kapakbet, kung ang harap o ang front wall ng inyong bahay ay higher than the ground level o mas mataas ito kumpara sa lupa sa labas, magbibigay ito ng poison arrows. Hindi kasi ito pantay, kaya hindi ito maganda. Remedyo. Para sa remedyo, mga kapakbet, maglagay lang ng maraming halaman sa pader sa labas ng inyong bahay. Siguraduhin lang na lucky plants ang ilalagay. Ikalawa, gusali o sulok na nakatapat sa front door ng bahay. Halimbawa, mga kapakbet, ang front door nyo ay may katapat na malaking gusali o hindi naman kaya ay may katapat na sulok o corner. Isa itong poison arrow. Tatabunan kasi nito ang energy ng inyong bahay. Para sa remedyo, kulayan ng ibang kulay ang main door o front door ng bahay na iba sa mga gusali o sulok na nakatapat para hindi masapawan. Ikatlo, towers sa tapat ng bahay. Ganon din, mga kapakbet, isa sa mga poison arrows na makikita sa labas ng bahay ay ang mga towers, lalo na kung ito ay nakatapat sa inyo. Nasasapawan ang bahay nyo dahil sa ganitong landscape at magiging mabigat ang daloy ng chi sa loob. Remedyo, maglagay ng bagwa mirror sa itaas ng front door. Ikaapat, T-junction. Ang bahay na T-junction, mga kapakbet, ay sumasalamin din sa mga poison arrows. Ibig sabihin, malas ang ganitong house placement. Kapag ganito ang pwesto ng inyong bahay, magiging busy ang mga tao sa loob dahil busy din ang mga enerhiya na dumadaloy. Remedyo, para naman sa pangontra nito, maglagay ng pader o fence na may mga halamang nakasabit sa pagitan ng inyong bahay at kalsada. Sa ganitong paraan, mahihiwalay ang inyong bahay sa dalang poison arrows ng T-junction na mga daan. Ikalima, bahay sa tapat ng Y-junction. Katulad ng sa T-junction, mga kapakbet, isa ring uri ng poison arrows ang mga bahay na nakatapat sa Y-junction na mga daan. Ito ay gagawa lamang ng sense of discomfort kung napabayaan. Remedyo, maglagay ng fence na may mga halamang nakasabit sa pagitan ng bahay at ng kalsada. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ika-anim, bahay na nasa gilid ng curve road. Kung ang bahay mo ay nakapwesto o nakatayo sa gilid ng isang daan o kalsada na baliko, mga kapakbet, ito ay hindi maganda. Isa itong exterior arrows. Maglagay ng mga lucky plants sa labas ng bahay. Ikapito, bahay na nasa ilalim o gilid ng overpass, expressway o tren. Hanggat maaari, mga kapakbet, iwasang itayo o bumili ng bahay sa ilalim o gilid ng overpass, expressway o tren. Ito ay dahil masusurpress ang inyong
Ito ay dahil masusuppress ang iyong vital energy at kalaunan, ito ay magbubunga ng dull energy at loss of vitality. Remedyo, maglagay ng feng shui statue na ang benepisyo ay nagpapataas ng vital energy. Ikawalo, bubong ng kapitbahay na nakatutok sa harap ng inyong bahay. At ang panghuli na poison arrows na makikita sa labas ng bahay ay ang bubong ng kapitbahay. Kung ito ay nakatutok mismo sa bahay niyo mga kapakbet, masama ito dahil maaaring magkaroon kayo ng disruptive energy. Remedyo, maglagay kayo ng malaking puno o halaman para ito ay maharangan at nang maremedyohan nyo ito. Tandaan natin mga kapakbet na lahat ng tumatakbo sa bahay natin ay nakabase sa house placement o house orientation, ang lugar na pinagtayuan ng bahay. May papel din ang mga nasa loob pero napakahalaga ng mga nasa labas. Kaya naman, sa tuwing kayo ay maglalagay ng mga remedyo para sa mga poison arrows o sa iba pang malas sa labas ng bahay, siguraduhin na ito ay tama at naaayon. Dapat magkaroon ng balanse sa pagitan ng yin at yang energy. Kaya naman ngayon mga kapakbet, tignan na ang labas ng bahay. Baka meron pala kayo nitong mga poison arrows na nabanggit at nang malapatan nyo na ito ng mga remedyo. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.